Honored at grateful si Sparkle star Gabby Garcia as she goes international para sa pelikulang Death March at makakasama pa niya ang British action star na si Scott Adkins. Kamusta kaya sila as co-stars? Makichika kay Aubrey Carampel. Naka-costume pa si Sparkle star Gabby Garcia bilang si Nurse Teresa nang magpa-interview sa set ng international film na Death March sa Morong, Bataan. Isang karangalan daw para kay Gabby na mapili para sa role ng isang Filipino nurse na nagsilbi sa isang prisoners of war camp noong panahon ng World War II. Unique din ng character ko kasi isa akong babaeng nurse na Pinay at most of the cast members kasi dito puro mga lalaki. And lalo na before, 'di ba, women were looked down upon. So abangan ninyo kung anong mangyayaring kakaiba dito sa pelikulang ito. Makakasama ni Gabby ang British action star na si Scott Adkins, kaya tiyak daw na mapapasabak din siya sa mga maaksyong eksena. Exciting kasi syempre makaka-eksena ko si Scott dito sa mga fight scenes na to. Na-excite din ako makita siya in action. Si Scott nakilala sa kanyang mga ginawang action movies, lalo na sa Undisputed film series bilang si Yuri Boyka. Sa kanyang Instagram account, nag-post na si Scott ng pasilip sa kanyang karakter at sa kanilang shooting sa Bataan. I play a British soldier who was kidnapped and put in the Japanese prison of war camp and fought to fight for his life with the Japanese soldiers who were also karate masters. So lots of action, lots of fight scenes. Madalas daw silang magka-eksena ni Gabby. Ano naman kaya ang masasabi niya sa Kapuso star? This lovely girl, very nice, great actress, and I'm enjoying it here in the Philippines. You know, I'm having a good time working with all the crew. They're very hard-working, and I think we've got a good movie. So you know, it's been a good experience. Nakakatuwa kasi he's so open and kahit hindi niya shot, kunyari shot ko lang, he still supports me in the scene. Talagang nag-e-effort siya and he's easy to talk to, very easy to have a conversation with. First time ni Scott sa Pilipinas at isinama raw niya ang kanyang pamilya na nag-e-enjoy raw sa kanilang pamamasyal sa Subic Bay area. We have gone to some places around the Subic Bay, but they've been having a good time. Enjoying the food, and thank you for looking after me and giving me a warm greeting here in the country. A lot of people see me and shout "Boyka!" So I'm glad that you like my movies. Ang Death March ay co-produced din ng Myriad Entertainment, ang kumpanya ni Asia's multimedia star Alden Richards at ng Reality MM Studios. Si Gabby marami raw natututuhan sa mga kasama niyang international stars and crew. Ang gagaan ng mga tao dito sa set. Very welcoming din tayo mga Filipino sa kanila and it's nice to get to know their culture as well when it comes to working. I get to learn from them a lot. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Punong-puno ng aksyon ang bagong Korean series na The Tyrant kung saan kabilang sa mga bibida si Oppa Kim, Son Ho. At ang cast gusto raw na makabisita sa Pilipinas. Makichika kay Nelson Canlas. 감사합니다. 감사합니다. Nagkaroon ng pagkakataon ang GMA Integrated News na ma-interview ang mga bida ng bagong Disney series na The Tyrant na kinabibilangan ni na Jo Yun-soo, Cha Sung-won, Kim Seon-ho at Kim Kang-woo. Ayon sa apat na Korean stars, hindi raw malayo ang mabisita nila ang Pilipinas in the near future para makabonding ang kanilang fans. 기회가 있다면 좋죠. 가게 되면. I hope so. If there's an opportunity, I'd love to go. We now live in an era where the global community can enjoy a TV show all together simultaneously, so I'd love to go. Maraming physical at action scenes ang The Tyrant, pero kakaibang hamon daw ang hinarap ni Kim Kang-woo. 센 액션들을 하셨기 I didn't have that much physical action, but I had a whole ton of English lines that I had to convey. And I'm supposed to be this person who lived in the U.S., so I bet that my pronunciation has to be just like a U.S. person. So I really tried hard to make sure that I sounded natural. Comeback naman ito ng certified Oppa na may malaking fan base sa bansa na si Kim Seon-ho. Sumikat bilang si good boy ng startup. Bumida rin siya sa hometown Cha-Cha-Cha at kamakailan sa pelikulang The Shield. Sa simula pa lang daw ay excited na siyang mapabilang sa serye.
저는 박근영 감독님이랑 전작. I worked on Director Park's past film together, and I'm also a big fan of his The Witch franchise. And I love the action and dynamics between the characters in this show. And even before I got the script, Director Park told me about the narrative, the storyline, and I knew that it was going to be amazingly fun. At para kay Jo Yun-soo, instant fangirling ang proyekto para sa kanya. 사실 평소에도 어릴 때부터 So these are people that I saw in the TV growing up, and I'm a big fan of all these guys. So, just the thought of working alongside them made me have butterflies in my stomach. And they were so nice to me. They always looked out for me, and they would encourage me and give me a lot of advice regarding acting. So I think it was an honor for me to be able to work together on a project with them, and I regard myself as a very lucky person. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ang lakas maka-Gen Z vibes kahit nasa pictorial pa lang ang mga bida ng bagong youth-oriented show ng GMA Public Affairs na Maka. Sa susunod na linggo pa lang ang simula ng taping pero ngayon pa lang kita na ang kanilang closeness. Makichika kay Lars Santiago. Young, hip, and talented. Say hello to the new Gen Z barkada na bibida sa bagong youth-oriented show ng GMA Public Affairs, ang Maka. Nagpictorial na ang leads na sina Stephanie, Marco Masa, Ashley Sarmiento, Olive May, Dylan Menor at John Clifford. Kasama na rin sa cast pictorial sina Romnick Sarmenta, Sean Lucas, ang internet sensation na si Bangus Girl, at si Shanti Videla na member ng K-pop group na Lapilus. Actually see or to parang ma-feel na po namin yung mga characters namin through our outfits and their looks. nakakapag-banding po kami at nagiging komportable na po ako sa mga kasama ko. Ito na, totoo na. It's really happening and I'm very excited. Habang nagpipictorial kami kanina, napag-uusapan na namin yung mga love triangle. Natutuwa naman ang cast na makasama ang isang katulad ni Shanti na isang K-pop artist. Medyo na starstruck po ako sa kanya. She's very sweet and sobrang bait niya po. Curious ako kung paano siya katrabaho. Si Shanti naman, nagpapasalamat sa mainit na pagtanggap sa kanya. I expect to be closer with the cast. And since this is my first project po with GMA, I'm so excited to get to know more of yung mga makasama ko kung mga actors and actresses po dito sa show. Sa susunod na linggo, magsisimula ang kanilang taping. Pero sa shoot pa lang at sa kanilang TikTok entries, kita na ang closeness ng Gen Z cast members. Isa raw sa inaabangan ng Young Sparkle Stars ang makaeksena ang kanilang magiging teacher na si Romnick. I always enjoy working with new people because it broadens my horizons. No? May matutunan pa rin ako. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.